Gusto lang natin magpasalamat sa ating mga kaibigan, sa ating mga subscribers na kahit papaano ay nai-inspire din sila sa ating mga video. Nakakatuwa rin, no? Na yung bang kahit na hindi naman ganun kaganda talaga yung aking mga video, yung aking mga pagbablog, hindi naman ganun talaga kumbaga detalyado talaga, pero kahit pa paano may mga nababasa rin ako mga positive comments tungkol sa aking mga video na sila rin ay na-inspired din na bumili ng XRM dahil sa aking mga video. So maraming salamat po, maraming salamat guys sa inyong suporta, at palagi tayong nagpapaalala na sa anumang biyahe natin, saan man tayo pumunta, gamit ang ating XRM or anumang klaseng motor ang ginagamit natin, palagi tayong mag-iingat. Ride safe always guys. Maraming salamat. Good morning guys. Ngayong araw ay papunta ako sa Balod. Nasa 60 plus kilometers lang naman yung galing dito sa city papuntang Balod guys. Sarap din palang tumambay dito. So kanina bago tayo umalis, chinik natin yung ating mga gulong at medyo manipis na ng konti. Hindi pa naman masyadong manipis pero medyo na. Chinik din natin yung ating langis. At kanina lang ay nagpalit tayo ng langis. At yung gamit pala nating langis guys, na yung palagi nating ginagamit na langis, ay yung Shell Advance. Mula noon sa dati kong motor at hanggang ngayon ay ganun pa rin yung ginagamit ko, kasi subok ko na magandang klase. At syempre kondisyon na yung ating sasakyan. Dapat tayo rin ay condition din. Mahirap bumiyahe lalo na yung mga ganitong panahon guys, no? Yung mga ganitong mainit, yung parang yung singaw kasi ng init na dumadampi sa'yo, parang nakakadagdag pa yun sa antok Tapos ganito pang medyo syempre malayo-layo ng konti, hindi naman ganun kalayo talaga. Minsan nakakaantok din lalo na kapag ikaw lang mag-isa yung bumibiyahe. Pero kung may mga kasama ka, kahit na ganitong parang nakakaantok yung lugar at nakakaantok mag-drive kapag ganitong panahon, medyo nababawasan na rin kahit pa paano, di ba? Malaking bagay na rin kung meron kang mga kasama, at least meron kang sinusundan, at minsan humihinto, nakakabawas na rin sa antok. Dito sa aming lugar, kapag nandito ka palang malapit sa city, medyo marami-rami ka pang nakakasabay ng mga sasakyan. Pero kapag lumagpas ka na, yung nandun ka na banda parte ng Milagros papuntang Balod, medyo madalang na lang yung mga sasakyan dun. Kaya nga ng ating sinabi kanina na dapat kapag bago tayo bumiyahe ay kinukondisyon natin ang ating motor at tayo rin mismo. Ganyan din kapag ikaw man ay mag-aaral pa lang magmotor or marunong ka nang magmotor pero hindi ka pa masyadong marunong talaga, yung bang alam mo lang kung paano mag-drive, pero yung pagdating sa mga traffic medyo nahihirapan pa, di ba? Pero darating din yung time na magiging marunong ka rin. Katulad ko, hindi ako expert, marunong lang ako mag-drive ng motor. Kaya sa mga kaibigan natin na para daw sa kanilang mga baguhan pa lang sa pagmumotor, kung may ma-share din ba tayo mga tips or video kung paano ang dapat gawin, yung para mga pantulong ba sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin kapag nagde-drive sila, yung mga diskarte, kasi kagaya nilang mga baguhan din. Kasi nung tayo na baguhan pa lang din tayo nagmumotor, hindi pa natin alam talaga yung mga diskarte, no? Pero nung tumagal na tayo nagde-drive, sa paulit-ulit natin ng paggamit ng motor, natututo tayo ng iba't ibang klase ng diskarte kung ano yung dapat gawin. Lalo na sa minsan medyo mahirap na daanan, or yung minsan na kapag ka traffic, di ba? Kung ikaw ay mag-aaral pa lang magmotor, mahalaga na makabisado mo muna yung mga, malaman mo muna yung mga parte ng motor, at
kung ano yung gamit ng party na yan sa isang sasakyan, di ba? Ayon sa iba, mas madaling pag-aralan yung mga ganitong walang clutch compare sa di-clutch na minsan medyo mahirap pag-aralan. Yung sinasabi ng iba na kapag mag-aaral ka magmotor, tinatanong nila, ano, marunong ka bang magbike? Kasi kagaya rin sa bike, dapat na marunong ka mag-balance. Paano naman kung marunong ka nang magpatakbo tapos may mga sasakyan din na nakasabayan mo, di ba? Medyo nakakataranta din kapag merong ganun. Lalo na kagaya ng sa iba, nag-aaral sila magmotor doon mismo sa lugar na kung saan medyo marami yung mga sasakyan dumadaan, para daw masanay yung nag-aaral magmotor na kung doon siya mag-aaral mismo sa lugar na kung saan may mga sasakyan din na dumadaan, at least kapag marunong na siya, hindi na siya basta-basta matataranta kapag gano'n. Tayo, iba-iba naman yung paraan natin ng kung paano tayo natuto magmotor eh. Yung iba nag-aaral pa sa driving school. May mga diskarte rin na dapat mong matutunan kapag ka nagde-drive ka ng motor, di ba? Katulad ng paano kung mapadaan ka sa mga lugar ng mga paahon. Yung pinaka-safe na dapat gawin kapag ka ikaw ay nabaguhan pa lang sa pagmumotor, kung pwedeng dun pa lang sa baba ng paahon, magpremera ka na. Di ba? Persado naman yan. At least kung kaya mo namang kontrolin yung silinyador, at kung yung daanan naman ay simentado, eh walang kahirap-hirap yung ganun kahit na paahon. At paano naman minsan kapag nandun ka naman sa pababa, yung mga palusong. Kasi syempre, yung mga dinadaanan natin ay hindi naman palaging paakyat, di ba? Ano kaya yung dapat natin gawin kapag dumadaan tayo sa mga palusong? Mas maganda na nag-engine brake lang tayo. Yung iba kasi kapag naka-clutch yung kanilang motor, kapag di-clutch, yung ginagawa nila, kapag palusong sila, pinipiga nila yung kanilang clutch para tipid daw sa gasolina. Pero medyo mahirap yung gano'n, di ba? Parang medyo delikado yung gano'n, sa tingin ko lang. Yung maganda kasing gawin kapag ganong mga palusong, eh magano ka mag-engine brake, di ba? Pero syempre, wag yung kapag nakabuelo ka ng medyo palusong tapos bigla-bigla ka mag-engine brake. Tansyahin mo rin yung silinyador kapag ka magbabawas ka ng cambio. Ganon din kapag ka nagpapatakbo ka, di ba? Kagaya ngayon, naka first gear tayo, medyo maugong. Tansyahin mo lang ng konti. Yun, para yung pasok sakto lang. Ganon din kapag ka mag-engine brake ka, dapat na tiyempo rin kapag ka magbabawas ka ng cambio. Yung ginagawa ko lang, bawasan yung silinyador, konting piga ng preno kapag ka medyo palusong talaga na yung kailangan mong mag-engine brake. Ganito, konting baba lang silinyador, konting pick up ng preno, at sabay bawas. Ayun, ganun ulit, sabay bawas. Yan. Para hindi masyadong malakas yung hatak, yung baka yung persa ng engine brake, kasi lalo na kung medyo mabilis yung takbo mo, malakas din eh. At minsan rin kapag baguhan yung isang magmumotor, kapag pagdating sa mga malulubak na parte, yung mga maputik, di ba? Medyo mahirap yung ganon. Kasi naka-experience din ako dati niyan nung bago pa lang ako nag-aaral ng motor. Doon kasi sa lugar namin, hindi pa simentado hanggang ngayon, hindi pa simentado hanggang ngayon eh. May mga parte doon na masyadong maputik tapos madulas. Mahirap din kapag hindi mo pa kabisado yung motor, or hindi ka pa talaga palaging nagpa-practice ganon. Kasi kapag nakadaan ka sa mga ganon, sigurado
May kalalagyan ka talaga. Sumisemplang kasi yung gulong eh. At ngayon ay nandito na tayo sa Balod. Maraming salamat. At pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Ride safe always guys. This is Nel Ride Moto. Thank you.